Sa ilalim ng nakakapasong sikat ng araw, tila nag-aapoy ang aspalto sa isang kahabaan ng expressway. Isang berdeng pampasaherong bus na walang laman ang biglang pinahinto at kinikikila ng mga nagpapanggap na miyembro ng Highway Patrol Group. Subalit, hindi nila inakala na sa sandaling maglakas loob ang binatang trooper na lumaban, doon magsisimula ang bangungot para sa mga aroganteng impostor na ito. Ilang oras bago ang pangyayaring iyon, mabigat at maalinsangan ang pakiramdam sa malawak na paradahan ng Luzon Star Transit. Ang mga makukulay na bus na nakahanay ay nagbabalik ng sinag ng araw na sumasakit sa mata. Si Elia Valdez, isang batang trooper na karaniwang masayahin, ay nakatayo ngayon sa tabi ng kanyang bus, ang bus gift. 7, na may bakas ng tensyon sa kanyang mukha. Mahigpit niyang hawak ang isang brown folder na kararating lamang sa kanya. Tila mas mabigat ito kaysa karaniwan na para bang naglalaman ng isang bagay na dumadagan sa kanyang dibdib. Hindi walang dahilan ang kanyang pakiramdam. Ilang minuto pa lamang ang nakalilipas, ipinatawag siya sa opisina ni Mang Ben Serrano, ang kanilang operations manager. Ang kapaligiran sa loob ng silid ay iba sa dati, tahimik at puno ng pag-aalala. Si Mang Ben, nakadalasay palangiti at kalmado, ay seryosong-seryoso ngayon. Dahan-dahan niyang inabot ang folder kay Lia, ang kanyang mga galaw ay mabagal ngunit tiyak. Lia, ito'y isang mahalagang misyon. Napakahalaga, sabi niya sa mababang tono, tinititigan si Lia sa mata na para bang sinisigurong bawat salita ibabaon sa kanyang isipan. Ngayong gabi, kailangan mong dalhin ang bus na ito, walang pasahero, mula Cubao patungong Baguio. Hindi ito ordinaryong biyahe. Walang sakay, pero may kargamento itong kailangang manatiling lihim. Ito ang iyong travel permit at special dispensation para sa pagbiyahe sa gabi. Idiniin niya ng bahagya ang folder sa kamay ni Elia, na lalong nagpabigat sa pakiramdam sa kanyang mga balikat. Siguraduhin mong laging nasa iyo ito. Huwag na huwag mong hahayaang makuha ng iba. Tumango si Elia, kahit na ang kanyang puso ay puno ng mga tanong. Ang isang pampasaherong bus na karaniwang puno ng tawanan at kwentuhan ay kailangan ngayong tumakbo ng walang laman sa dilim ng gabi, dala ang isang misyon na hindi malinaw ang mga detalye. Bakit po ako, Mang Ben, nanginginig ang boses ni Elia, pilit na itinatago ang kanyang kaba. Hindi po ba't karaniwan ay may kasamang security escort kapag ganito kahalaga ang karga? Huminga ng malalim si Mang Ben, ang kanyang mga mata ay bahagyang lumungkot. Komplikado ang sitwasyon, Lia. Ito ay direktang utos mula sa itaas. Ikaw lang ang pinagkakatiwalaan namin. Ang iyong kahinahunan sa ilalim ng pressure, ang iyong husay sa pagmamaneho, iyan ang mga dahilan. Huwag kang masyadong mag-alala, pero manatili kang alerto. Kung may mapansin kang kahinahinala, tawagan mo agad ako o si Major Dante Ramos. Muli na lamang tumango si Lia. May kaunting pagmamalaki siyang naramdaman dahil sa tiwalang ibinigay sa kanya, ngunit hindi maalis ang nakakakilabot na pakiramdam na bumabalot sa kanya. Tinitigan niya ang berdeng bus sa kanyang harapan. Ang malaking sasakyan ay tila isang misteryosong kahon ni Pandora, handa siyang ihatid sa isang madilim at ditiyak na gabi. Hindi nagtagal, dahan-dahang umalis ang pampasaherong bus mula sa terminal ng Luzon Star Transit. Ang berdeng higante ay sinuong ang siksikan ng trapiko sa EDSA sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Ang salamin nito sa harap ay sumasalamin sa nakasisilaw na liwanag, ngunit para kay Lia, may kadilimang lumalaki sa loob ng kanyang isipan. Karaniwan, gustong-gusto niya ang paglalakbay, ang pakiramdam ng kalayaan sa tuwing hawak niya ang malaking manibela. Ngunit ngayon, lahat ay kakaiba. Bagamat kabisado niya ang ruta at bawat liko ng daan, may bigat na hindi niya may alis. Ang masamang kutob ay dumadagan mula sa loob, na para bang nagbababala tungkol sa isang bagay na hindi nakikita. Bawat pag-ikot ng gulong ay tila mabigat. Ang ugong ng makina ng bus, na karaniwang nagpapakalma sa kanya, ay parang tunog na ngayon ng isang orasan na nagbibilang paatras. Sinubukan ni Lea na iwaksi ang mga madidilim na kaisipan, pilit na itinuon ang atensyon sa kalsada sa kanyang harapan, na puno ng ibang sasakyan at ng nakakasukang amoy ng usok. Humigpit ang pagkakahawak niya sa manibela habang inaalala ang mga sinabi ni Mang Ben tungkol sa lihim na kargamento at sa malaking tiwalang ibinigay sa kanya. Nakapagpapasigla ang tiwalang iyon, ngunit ang panganib na hindi niya alam ay mas nakakatakot. Ang misyong ito ay malinaw na hindi isang ordinaryong biyahe,
ito ay isang bagay na nagdudulot ng matinding pagkabalisa sa kanyang puso. Isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag ngunit napakatotoo. Pinindot ni Leah ang aircon para mas lumakas, umaasang ang malamig na hangin ay makapagpapahupa sa kabang bumabalot sa kanya. Sa salamin, nakita niyang unti-unting lumiliit ang mga gusali ng Quezon City sa di kalayuan. Mahaba pa ang biyahe at alam niyang kailangan niyang panatilihin ang kanyang focus at pagiging alerto. Ngunit ang isiping hindi lang ito simpleng paghahatid ng bus ay patuloy na bumabagabag sa kanya. May isang bagay na hindi nasasabi na sumusunod sa bawat kilometrong kanyang tinataha at hindi namamalayan ni Leah, nasa gitna na siya ng isang mapanganib na ipu-ipo. Ang berdeng pampasaherong bus ay patuloy na tumakbo, nilagpasan ang mga hangganan ng Metro Manila nang walang sagabal. Ang matinding sikat ng araw ay nanunuot pa rin, nagpapakintab sa aspalto na parang natutunaw. Matapos ang halos isang oras na pagmamaneho, nakarating siya sa isang checkpoint na pamilyar na sa kanya, isang permanenteng post sa NLEX na madalas gamitin para suriin ang mga malalaking sasakyan. Ipinahinto ni Leah ang bus sa itinakdang linya. Lumapit ang isang traffic enforcer na mukhang pagod. Ang kanyang uniforme ay may mansa ng alikabok, at ang mukha niya ay nagpapakita ng pagod mula sa ilang oras na pagbabantay sa ilalim ng araw. Hiningi niya ang mga dokumento ng biyahe. Iniabot ni Leah ang mga papeles ng bus, kasama ang special dispensation para sa pagbiyahe sa gabi na galing kay Mang Ben. Sinuri ng opisyal ang bawat pahina ng may pag-iingat. Mabilis na gumalaw ang kanyang mga mata sa bawat linya ng teksto. Ang kanyang mukha, na dating walang ekspresyon, ay biglang nagpakita ng tensyon nang mabasa niya ang sulat ng dispensasyon. Tinitigan niya si Leah sandali na para bang may tinitimbang. Cubao hanggang Baguio. Charter. Mag-isa ka lang sa gabi, tanong niya sa mahinang boses na maihalong pagtataka. Tumango si Leah. Opo, sir. Special assignment po. Ibinalik ng opisyal ang mga dokumento, ngunit ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumampi sa kamay ni Leah. Isang senyas na tila hindi karaniwan. Mag-iingat ka sa daan, ineng, bulong niya, sapat lang para hindi marinig ng kanyang mga kasama. May mga humps dyan na nangangagat. Hindi sila naka-uniforme na tulad namin. Ang kanyang tingin ay pagod, ngunit malinaw na puno ng babala. Para bang maraming gusto siyang sabihin, ngunit hindi niya magawa. Tumango si Leah. Naintindihan niya na hindi lang ito simpleng babala tungkol sa mga gawa-gawang hadlang sa kalsada, kundi isang kodigo tungkol sa isang panganib na hindi nakikita ngunit totoo. Dahan-dahang umalis ang kanyang bus sa checkpoint, tumungo sa direksyon ng Hilaga, habang ang anino ng babala ay patuloy na bumubuntot sa kanyang isipan. Matapos maiwan ang checkpoint sa malayo, patuloy pa ring pinatakbo ni Leah ang bus. Ang mga salita ng opisyal ay paulit-ulit na umalinggaw sa kanyang isipan, nagdaragdag ng isa pang patong ng pag-aalala sa masamang kutob na nararamdaman na niya mula pa sa simula. Ang walang laman na pampasaherong bus ay binabagtas na ngayon ang mga kalsada ng probinsya na unti-unti nang humuhupa ang trapiko. Pagkalipas ng isa pang oras, natanaw niya ang isang karatula na nagtuturo patungo sa isang ring road, isang pangalan na madalas niyang marinig mula sa mga kapwa trooper na laging iniugnay sa mga hindi magagandang kwento. Ang init ng hapon ay tila lalong tumitindi na para bang sumasalamin sa lumalaking tensyon. Ang aspalto sa ring road ay mas madilim, napapaligiran ng makakapal na damuhan at mayayabong na puno na nagbibigay ng pakiramdam ng pagiging liblib at hindi gaanong naalagaan kumpara sa pangunahing highway. Otomatikong humigpit ang pagkakahawak ni Leah sa manibela. Alam niya mula sa mga kwentong nagkalat na ang ring road na ito ay pugad ng mga tikotonggero at iba't ibang krimen sa kalsada. Ang berdeng pampasaherong bus ay tumakbo sa isang pare-parehong bilis, ngunit nararamdaman ni Leah ang isang di nakikitang pagmamanman. Para bang may mga matang nagbabantay sa kanya mula sa likod ng mga palumpong o mula sa mga sasakyang dumadaan. Inobserbahan niya ang kanyang paligid ng may buong pag-iingat. Paminsan-minsan, tinitingnan niya ang kanyang mga salamin upang tiyakin na walang sasakyang sumusunod ng masyadong malapit o mukhang kahina-hinala. Kahit na araw pa, ang kapaligiran sa ring road ay naiiba, tahimik, nakakakilabot at nagpapatayo ng kanyang mga balahibo.
Sinubukan ni Leah na alalahanin ang mga detalye ng ruta na dati na niyang nadaanan, sinusubukang tandaan ang mga mapanganib na lugar ayon sa babala ng opisyal kanina. Napagtanto niya na mula sa puntong ito, ang kanyang paglalakbay ay papasok sa isang mas mapanganib na yugto kung saan ang pagiging alerto ang pangunahing susi para sa kanyang kaligtasan at sa lihim na kanyang dala. Ang araw ay nagsimula ng lumubog sa kanluran, ang init nito ay nanunuot pa rin, habang patuloy na minamaneho ni Leah ang bus sa lalong humuhupang kalsada. Ang kanyang atensyon ay nahahati sa pagitan ng pagmamaneho at pagmamasid sa paligid, hanggang sa ang kanyang masamang kutob ay nagkatotoo. Sa isang bahagi ng kalsada na medyo paakyat at napapaligiran ng makakapal na puno, 3 lalaki ang nakatayo sa gitna ng daan, kumakaway para huminto ang bus. Nakasuot sila ng mga unipormeng kamukha ng kompleto sa sombrero at reflectorized vest. Ngunit mayroong kakaiba. Dahan-dahan niyang binagalan ang takbo ng bus, ngunit ang kanyang kutob ay sumisigaw na huwag siyang lubusang magtiwala. Huminto ang bus mga 10 metro mula sa 3 lalaki. Isang lalaking malaki ang katawan at matalim ang tingin ang lumapit sa pinto ng trooper, habang ang dalawa pa ay nakatayo sa likuran, nagmamasid sa bawat galaw niya. Magandang hapon po. Patingin ng mga papeles ng biyahe ninyo, sabi ng lalaki sa formal na tono, ngunit ang manipis na ngiti sa kanyang labi ay mas parang nang iinsulto kaysa magiliw. Bahagyang ibinaba ni Leah ang salamin ng bintana at iniabot ang folder na naglalaman ng mga dokumento at ng special dispensation mula kay Mang Ben. Tinanggap ito ng lalaki at sinuri ang bawat pahina. Ang kanyang mga mata ay matagal na huminto sa sulat ng dispensasyon. Walang laman? Papuntang Baguio, tanong niya sa tonong tila nagtatanong ngunit may diin. Itinaas niya ang sulat. Medyo kakaiba tong dispensasyon ninyo. Bihira kaming makakita ng ganito. Alam ni Leah na modus ito. Hindi sila tunay na mga opisyal. Isa sa mga lalaki sa likuran ay gumalaw palapit sa gilid ng bus, sinusubukang sumilip sa loob sa pamamagitan ng mga bintana ng pasahero. Ang sitwasyon ay lalong naging tensyonado, ngunit pinanatili ni Leah ang kanyang kalmadong ekspresyon. Mabilis na nag-isip ang kanyang utak ng paraan para makalabas sa mapanganib na sitwasyong ito. Ang lalaking malaki ang katawan ay hawak pa rin ang sulat ng dispensasyon, ang kanyang tingin ay puno ng isang hinihinging hindi pa binibigkas. Ang tensyon ay umabot sa sukdulan. Alam ni Leah na sa sandaling magpakita siya ng takot, mas lalo silang magiging matapang. Sa isang kalmado ngunit matatag na boses, sinabi niya, opisyal po ang sulat na iyan. Kung nagdududa po kayo, maaari ninyong tawagan ang superior ninyo. Diretso ang kanyang tingin sa lalaki, isang nakatagong hamon. Alam niya na kung sila ay mga peking opisyal, hindi sila maglalakas loob na tumawag sa mga otoridad. Habang nagsasalita, ang kanyang kaliwang kamay ay dahan-dahang gumalaw sa ilalim ng dashboard, kinuha ang kanyang cellphone at binuksan ito. Maingat niyang inactivate ang video recording, itinutok ito ng bahagya sa bintana. Ang madilim na screen sa ilalim ng dashboard ay hindi nakikita mula sa labas, ngunit bawat salita at galaw nila ngayon ay nire-record na. Nagulat sandali ang lalaki sa hamon ni Leah. Sumulyap siya sa dalawang kasama niya na hindi kalayuan. Nagpalitan sila ng tingin at malinaw ang pagkalito sa kanilang mga mukha. Hindi na kailangan umabot sa ganoon, miss. Ginagawa lang namin ang aming trabaho, sabi niya, ang tono ng kanyang boses ay bahagyang lumambot, bagamat kitang-kita pa rin ang inis sa kanyang mukha. Sa isang marahas na galaw, isinauli niya ang mga dokumento ni Leah, hinagis ito na para bang gustong ipakita ang kanyang kapangyarihan. Sige, palalampasin namin kayo ngayon. Pero mag-ingat sa daan. Marami nang manloloko ngayon. Ang huling pangusap niya ay puno ng kabalintunaan, tumusok sa pandinig ni Leah na parang isang babalang puno ng banta. Nang hindi na naghintay pa, sumenyas siya sa kanyang dalawang kasama. Umalis silang tatlo sa gitna ng kalsada, nagbubulungan sa inis. Nakahinga ng maluwag si Leah. Muling gumalaw paabante ang berdeng pampasaherong bus, iniiwan ang 3 peking nakauniporme sa likuran. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang ang maliit na labanang ito ay simula pa lamang. Ang kanyang cellphone, na nagre-record ng buong pangyayari, ay naging unang ebidensya niya laban sa tunay na panganib na nagbabantay sa kanya. Ngunit ang pakiramdam ng ginhawa ay panandalian lamang.
Wala pang 10 minuto matapos iwanan ang lugar, muli niyang nakita ang kanilang anino sa salamin. Tatlong itim na tuldok na mabilis na lumalapit, ngayon ay sakay ng mga motorsiklo, agresibong sumisingit sa humuhupang trapiko ng hapon. Mukha silang mas galit. Malinaw na hindi sila papayag na basta na lang iwanan. Isa sa kanila ay sumigaw pa at sinuntok ang gilid ng bus. Ang malakas na pagyanig ay nagpakaba sa dibdib ni Leah. Wala siyang pagpipilian kundi bagalan ang takbo at sa huli ay huminto. Sa pagkakataong ito, ang mga mukha ng tatlong lalaki ay hindi na nagpapanggap na magiliw, kundi matitigas at puno ng galit. Ang pinakadominanteng lalaki ay agad na lumapit sa pinto ng trooper. Sa isang pasigaw na boses, iniabot niya ang kanyang kamay. Hindi kami nagbibiro. Ibigay mo ang sulat na iyan ngayon din. Ang kanyang boses ay mas malakas, parang tumama sa dibdib ni Leah. Nag-aatubiling iniabot ni Leah ang sulat ng dispensasyon. Ngunit sa isang iglap, marahas itong pinunit ng lalaki sa harap mismo ng kanyang mga mata. Ang mga puting piraso ng papel ay lumipad sa sahig ng bus, parang mga piraso ng pag-asa na winasak. Ano pa ngayon ang dahilan mo? Singhal niya, ang kanyang mukha ay lumapit sa salamin ng bus, ang mainit niyang hininga ay dumidikit sa salamin. Ang kanyang dalawang kasama ay umikot sa bus, isa sa kanila ay pilit na binubuksan ang pinto sa gilid. Ang adrenaline ni Leah ay pumutok. Ang sitwasyong ito ay mas mapanganib kaysa sa nauna. Wasak na ang kanyang dispensasyon. Ang banta nila ngayon ay napakatotoo. Ang mga piraso ng papel sa sahig ay tila unti-unting humihiwa sa kanyang katatagan. Ang lalaking nakapeking uniforme ay nakatayo pa rin sa labas ng bintana, ang mukha ay puno ng galit, naghihintay sa reaksyon ni Leah. Alam niyang wala ng oras para mag-alinlangan. Kailangan niyang kumilos ng mabilis. Sa isang kontroladong galaw, kinuha ni Leah ang kanyang pitaka mula sa bag, hindi para bigyan sila ng pera, kundi para ilabas ang isang espesyal na SD card na nakatago sa likod nito. Isang AC ng pagiging miyembro ng Philippine Red Cross bilang disaster volunteer. Nakalagay sa card ang kanyang pangalan, larawan, at higit sa lahat, isang listahan ng mga contact number ng matataas na opisyal ng pulisya at militar na nagsisilbing tagapayo ng organisasyon. Itinaas ni Leah ang card, sinisigurong malinaw nilang makikita. Maaaring napunit niya na po ang dispensasyon ko, pero mayroon din ako nito, sabi ni Leah, ang kanyang boses ngayon ay may otoridad, may kasamang banayad na banta. Alam ko kung sino ang dapat kong tawagan kung magkakaproblema ako sa daan. Lumaki sandali ang mga mata ng lalaki, nag-aalinlangan. Ang kanyang dalawang kasama ay lumapit din, sinusubukang tingnan ang card na hawak ni Leah. Ang kanilang pagdududa ay malinaw na mababasa sa kanilang mga mukha. At bigla, mula sa di kalayuan, isang mahinang tunog ng sirena ang narinig, papalakas ng papalakas. Hindi ito tunay na sirena ng pulis, kundi tunog mula sa cellphone ng isang binatilyo sa gilid ng kalsada na nakasaksi sa pangyayari. Sumulyap si Leah. Si Kiko, sa kanyang simpleng katapangan, ay nagpatugtog ng tunog ng sirena mula sa kanyang cellphone para tumulong. Ang kombinasyon ng AC card na hawak ni Leah at ang tunog ng sirena mula kay Kiko ay nagdulot ng gulat sa tatlong kriminal. Nagbulungan sila at pagkatapos ay dali-daling sumakay sa kanilang mga motor. Lagot ka sa amin, sigaw ng dominanteng lalaki bago humarurot palayo kasama ang kanyang mga kasama. Huminga ng malalim si Leah. Muling nabalot ng katahimikan ang kanyang boss. Sumulyap siya sandali kay Kiko nang umiti lang ng bahagya bago tumalikod at umalis. Ang banta sa pagkakataong ito ay nalampasan niya, ngunit alam ni Leah na hindi pa tapos ang lahat. Mahaba pa ang biyahe at ang tunay na panganib ay nagpakita na ng kanyang mukha. Mabilis pa rin ang tibok ng kanyang puso, ngunit pinilit niyang ibalik ang kanyang focus sa daan. Dahil ang pag-atras ay hindi na isang pagpipilian. Muling umandar ang berdeng pampasaherong bus, binabagtas ang kalsadang unti-unti nang binabalot ng mahahabang anino ng hapon. Sa kanyang isipan, umaasa siyang sumuko na talaga ang mga kriminal. Ngunit ang pag-asang iyon ay gumuho sa loob lamang ng ilang minuto. Mga 2 kilometro sa unahan, sa isang paakyat na bahagi ng kalsada na napapaligiran ng makakapal na palumpong, nagulat si Leah sa isang tanawin na nagpatindig ng kanyang balahibo.
Isang makapal na kable ng bakal ang nakaharang sa gitna ng daan, halos hindi makita dahil sa madilim nitong kulay at sa papalubog na sinag ng araw. Ang kable ay nakatali sa dalawang puno sa magkabilang gilid ng kalsada, lumilikha ng isang harang na malinaw na idinisenyo para bitagin siya. Malapit doon, tatlong anino ang bahagyang nakikita na nagtatago sa likod ng mga palumpong. Agad silang nakilala ni Ilya, ang mga lalaki kanina. Hindi lang sila bumalik, kundi naghanda pa ng maseryosong bitag. Hindi na ito simpleng pangingikil, kundi isang pagtatangkang pigilan ang kanyang bus ng sapilitan. Agad na inapakan ni Ilya ang preno, maingat ngunit matatag, pinahinto ang bus ilang metro lamang mula sa kable. Lumabas ang tatlong lalaki mula sa kanilang pinagtataguan na may ngisi ng tagumpay sa kanilang mga labi. Ang dominanting lalaki na pumunit ng kanyang dispensasyon kanina ay maihawak na ngayong isang kinakalawang na bareta. "Saan ka patatakbo ngayon, miss?" sigaw niya, ang kanyang boses ay puno ng banta. Ang kanyang dalawang kasama ay gumalaw mula sa kabilang panig, naghahanap ng paraan para makaakyat. Ang sitwasyon ay naging lubhang mapanganib. Si Ilya, mag-isa sa loob ng malaking bus, ay kailangang mag-isip at kumilos ng mabilis para iligtas ang kanyang sarili at ang lihim na kanyang dala. Nang makita ang kable ng bakal sa kanyang harapan at ang tatlong kriminal na papalapit, hindi siya nataranta. Ang kanyang likas na talino ang nanguna. Mabilis niyang kinuha ang cellphone na ginamit niya sa pag-record kanina. Sa kaunting galaw, pinindot niya ang speed dial sa emergency number na ibinigay ni Mang Ben, sabay activate ng hidden speaker mode. "Nasa ring road ako, kilometer, may harang." Bumalik ang mga lalaki, bulong ni Ilya sa cellphone, kalmado ngunit matatag ang boses. "May arma sila, sir." Samantala, papalapit na ang mga kriminal. Dalawa sa kanila ang pilit na binubuksan ang pinto sa gilid habang ang lalaking may bareta ay iwinasiwas ito patungo sa salamin ng bus. Isang malakas na kalabog ang halos magpalundag sa puso ni Ilya. Bigla, mula sa di kalayuan, isang matinis na tunog ng sirena ang umalingaw-ngaw, papalakas ng papalakas, sinisira ang katahimikan ng hapon. Hindi na ito peking sirena mula sa cellphone ni Kiko, kundi tunay na tunog. Ilang sandali pa, tatlong patrol car ang lumitaw mula sa isang likuan, humaharurot na may kumikislap na mga ilaw. Nagulat ang mga kriminal. Ang kanilang mga mukha na puno ng banta ay biglang namutla. Nagkatinginan sila sa gulat. Ang kanilang pinagplanuhang maigi ay biglang nasira. "Pulis!" Takbo, sigaw ng isa sa kanila. Sinubukan nilang tumakas, ngunit mabilis na kumilos ang mga pulis. Bumaba sila mula sa kanilang mga sasakyan at hinabol ang mga suspect na naghiwa-hiwalay patungo sa mga palumpong. Dalawa sa kanila ang matagumpay na nahuli at agad na pinusasan, habang ang lalaking may bareta ay nakatakas sa makapal na kakahuyan. Huminga ng malalim si Ilya. Isang malaking pasasalamat ang bumuhos sa kanya. Ligtas ang kanyang bus kahit pansamantala. Ang tunog ng mga sirena ng patrol car ang nangingibabaw ngayon sa hangin ng papalubog na araw, umaalingaw sa mga puno sa paligid. Agad na siniguro ng mga pulis ang dalawang nahuling suspect, pinusasan ang kanilang mga kamay sa likod. Mula sa bintana ng bus, pinanood ni Ilya ang lahat habang ang kanyang dibdib ay mabilis pa ring tumitibok, hindi pa rin stable ang kanyang paghinga. Lumapit ang isang pulis at kumatok sa salamin. "Okay lang po ba kayo, ma'am?" tanong niya. Mabilis na tumango si Ilya. "Natawagan ko na po si Mang Ben at si Major Ramos." Tumango ang pulis, naunawaan ang sitwasyon. Napansin ng kanyang mga mata ang AFE ng Red Cross na hawak pa rin ni Ilya. Habang kinakapapa ng isang pulis ang isa sa mga nahuli, isang pitaka ang nahulog mula sa bulsa nito at bumukas sa lupa. Isang AC card ang lumabas. Malinaw na nakikita ang logo ng Visayas Express Lines, ang pangunahing karibal na kumpanya ng Luzon Star Transit. Natigilan si Ilya mula sa kanyang kinaupuan. Muling nanlamig ang kanyang dugo. Ang lalaking pumunit ng kanyang dispensasyon, na ngayon ay nagpupumiglas habang pinupusasan, ay isang logistics coordinator pala sa karibal na kumpanya. Malinaw na hindi ito isang ordinaryong holdapan sa kalsada. At habang kinokolekta pa ng mga pulis ang mga ebidensya, biglang tumunog ang cellphone ng isa sa mga kriminal mula sa kanyang bulsa. Sinagot ito ng isang pulis sa speaker mode.
Isang malalim na boses mula sa kabilang linya ang malinaw na narinig. Kumusta? Ayos na ba? Siguraduhin niyong hindi na makakapagsalita ang trooper na iyan. Tapusin niyo na siya para walang testigo. Biglang naputol ang pangungusap na para bang napagtanto ng tumatawag na may mali. Pinutol ang tawag. Isang sandaling katahimikan ang bumalot sa lugar. Nagulat si Leah at ang mga pulis sa nakakakilabot na utos na iyon. Isang lamig ang gumapang sa likod ni Leah, nagpatayo ng kanyang mga balahibo. Napagtanto niyang hindi lang ito sabotahe ng kumpanya. Ito ay isang sinadyang banta ng pagpatay na diretsong nakatutok sa kanya. Ang kanyang boss at ang lihim na dala nito ay talagang ang target. Ang pagkakadiskubre sa EV card mula sa Visayas Express Lines at ang utos na patayin siya sa telepono ay yumanig sa lahat ng nasa lugar. Hindi nagtagal, dumating si Major Dante Ramos na tinawagan ni Leah kanina, kasama ang karagdagang team. Agad niyang kinuha ang pamumuno sa investigasyon ng may kahinahunan ngunit may otoridad. Ininteroga niya ang dalawang nahuling kriminal at sinuri ang mga ebidensya sa lugar, kasama na ang cellphone ni Leah na naglalaman ng recording. Bawat detalye ay itinala, ang modus operandi, ang bitag na kable, hanggang sa paraan ng pagkilos ng mga suspect. Hindi ito ordinaryong pagnanakaw, sabi ni Major Ramos kay Leah habang nakatayo sila malayo sa karamihan, sa tabi ng berdeng bus. Seryoso ang kanyang mukha, matalim ang kanyang tingin. May indikasyon ng planadong sabotahe ng kumpanya. Malinaw ang utos na tapusin ka, Leah. Gusto ka nilang patahimikin. Tumango si Leah. Hindi pa rin nawawala ang lamig sa kanyang likod. Ang kanyang isipan ay bumalik sa lihim na karga ng bus. Tiyak na may kinalaman iyon dito. Ang paunang investigasyon ay tumuturo sa isang pangalan na nagsimulang lumutang sa mga usapan sa pagitan ng pulisya at ng Luzon Star Transit. Si Rico Gomez, isang senior staff sa Logistics Division na kilalang malapit sa mga pinuno ng kumpanya. May mga malabong ulat tungkol sa kanyang kahina-hinalang kilos kamakailan. Bagamat wala pang matibay na ebidensya, dahil sa pagkakasangkot ng Visayas Express Lines at sa banta ng pagpatay sa kanya, lalong tumibay ang hinala kay Rico. Ang misyon ni Leah, na sa simula ay isang lihim na paghahatid lamang, ay naghatid sa kanya sa gitna ng isang mas malaki at mas mapanganib na krimen, kung saan ang mga taong mula mismo sa loob ng kanyang kumpanya ay maaaring sangkot. Nananatiling tensyonado ang sitwasyon sa lugar. Abala ang mga pulis sa pag-interoga sa mga nahuli, habang inuutusan ni Major Ramos ang kanyang team na mangalap ng karagdagang ebidensya. Nakaupo si Leah sa loob ng bus, sinusubukang pakalmahin ang sarili, kahit na mabilis pa rin ang tibok ng kanyang puso. Bigla, isang malakas na ugong ng makina ang sumira sa katahimikan ng hapon. Isang itim na Fortuner ang humarurot mula sa kabilang direksyon, biglang huminto hindi kalayuan sa lugar ng paghuli. Bumukas ang mga pinto nito, at ilang lalaking may dalang mga otomatikong baril ang lumabas at agad na pinaputukan ang mga pulis. Ang sitwasyon ay biglang naging isang barilan. Nagtago ang mga pulis sa likod ng kanilang mga patrol car, gumaganti ng putok. Itinapon ni Leah ang kanyang katawan sa ilalim ng manibela. Ang tunog ng mga putok na may kasamang tunog ng nababasag na salamin ay nakabibingi. Malinaw na sinusubukan ng mga sumalakay mula sa Fortuner na palayain ang kanilang mga nahuling kasama. Sa gitna ng kaguluhan, isa sa mga armadong lalaki na sumusubok na lumapit sa mga nakaposas ay natumba. Isang pitaka ang tumalsik mula sa kanyang bulsa. Mula sa ilalim ng manibela, sumulyap si Leah. Nahagip ng kanyang mga mata ang isang AC card na lumabas mula sa pitaka. Ang mukha sa card ay si Rico Gomez. Ngunit iba ang pangalan na nakasulat, isang alias. Gayunpaman, malinaw na nakalimbag sa itaas nito ang logo ng Visayas Express Lines. Nanlamig ang dugo ni Leah. Ang taong mula sa kanyang sariling kumpanya, na dapat sana inagbabantay, ay may dalawang pagkakakilanlan at konektado sa karibal na kumpanya. Hindi lang ito sabotahe, kundi isang pagtataksil. Naging matindi ang barilan, ngunit sa huli, napagtanto ng mga sumalakay na masyadong malakas ang puwersa ng mga pulis. Tumakbo sila pabalik sa Fortuner at humarurot palayo, nag-iwan ng makapal na usok. Kahit na nakatakas sila, ang dobleng pagkakakilanlan ni Rico Gomez ay nabunyag na sa mata ni Leah, nagdaragdag ng isa pang patong ng panganib sa kanyang misyon.
Muling natahimik ang bus, ngunit ang katahimikan ay panandalian lamang. Sa pamamagitan ng salamin, nakita ni Leah na ang itim na Fortuner ay umikot. Mula sa malayo, muli itong humarurot patungo sa kanya. Napagtanto niya agad, hindi siya hahayaang makatakas. Masyado na siyang maraming nakita. At sa pagkakabunyag ng dobleng pagkakakilanlan ni Rico at ng utos na patayin siya na narinig kanina, si Leah na ngayon ang pangunahing target. Habang pinipigilan ang paghinga, inapakan niya ang gas, sinusubukang bilisan ang takbo ng malaking pampasaherong bus. Ngunit, malinaw na hindi ito idinisenyo para sa mapanganib na habulan. Patuloy na lumalapit ang itim na Fortuner mula sa likuran. Walang tigil ang paghabol nito. Bigla, naramdaman ni Leah ang isang kakaibang pagyanig mula sa ilalim ng bus. Mabilis siyang sumulyap sa control panel at nahagip ng kanyang mga mata ang isang indicator na kumikislap. Mayroong hindi tama. Isang malamig na kutob ang dumapo sa kanya. Malamang na may nakakabit na tracking device. Lumunok siya ng laway, pilit na pinapanatili ang kanyang kahinahunan, naghahanap ng pagkakataon para makamanyobra sa kalsada. Ilang daang metro sa unahan, may kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Maliit na mga metal na bagay ang nakakalat sa aspalto. Bumilis ang tibok ng puso ni Leah. Mga pako. Ang mga humahabol sa kanya ay hindi lang umaasa sa bilis, kundi naghanda na rin ang nakamamatay na bitag. Kailangang mabilis na kumilos ni Leah. Pinihit niya ang manibela. Malakas na yumanig ang malaking katawan ng bus. Umingit ang mga gulong, ngunit matagumpay siyang nakaiwas sa bitag. Ang itim na Fortuner ay nakadikit pa rin sa kanya. Dahil sa bigat ng bus, hindi siya maaaring patuloy na umasa sa bilis o matatalim na liko. Sa isang kritikal na sandali, tumunog ang kanyang cellphone. Isang hindi kilalang numero. Nag-alinlangan si Leah, ngunit agad niyang sinagot at inilagay sa speaker. Leah, si Major Ramos to. Minomonitor namin ang galaw mo. Isang matatag ngunit kalmadong boses ang narinig. Naglagay sila ng tracker sa bus mo. Nakikita namin ang lokasyon mo sa mapa. Huwag kang mataranta. May alternatibong ruta sa unahan. Lumiko ka sa kanan sa susunod na kanto. Dadalhin ka ng daan na iyon sa mas ligtas na lugar. Nakaantabay na ang team namin doon. Ang boses na iyon ay tumago sa kanyang pag-aalala, nagbibigay kay Leah ng kaunting kumpiyansa. Huminga siya ng malalim, tumango kahit alam niyang hindi siya nakikita ni Ramos. Maingat ngunit may determinasyon, iniliko niya ang bus sa kanan, sumusunod sa mga tagubilin. Ang bagong daan ay makitid, may mga bitak ang aspalto, at napapaligiran ng mga puno sa magkabilang gilid. Bagamat mukhang hindi na alagaan, mas payapa ang pakiramdam. Ilang minuto pa, 2 patrol car ang lumitaw sa gilid ng daan. Ang kanilang mga ilaw ay bahagyang kumikislap, isang senyas. Tiyak na ito ang team na tinutukoy ni Ramos. Mula sa salamin, nakita ni Leah na huminto ang itim na Fortuner sa kanto, nag-aalinlangan kung susunod. Tila pinag-iisipan nila ang kanilang susunod na hakbang. Hindi sinayang ni Leah ang pagkakataon. Pinabilis niya ang takbo ng bus, papalayo. Iniiwan ang anino ng banta. Ang alternatibong ruta at ang patuloy na komunikasyon mula sa pulisya ay nagbigay sa kanya ng kalamangan. Ang kanyang buhay at ang lihim na karga na kanyang dala ay nailigtas pa rin. Dahan-dahan, tuluyang nawala ang anino ng Fortuner mula sa kanyang salamin. Ang tibok ng puso ni Leah ay nagsimulang huminahon, pinalitan ng isang pagod na biglang bumalot sa kanyang katawan. Gayunpaman, nanatili siyang alerto, sinusuri ang kanyang paligid. Ang biyahe ay tila mas mahaba at mas mabigat kaysa karaniwan. Lumubog na ang araw sa kanluran, at ang kalangitan ay napuno ng mga kulay kahel at lila. Ang mga ilaw sa kalsada ay nagsimula ng magsindi, sinasamahan ang huling bahagi ng paglalakbay ni Leah. Sa wakas, isang malaking karatula ang sumalubong sa kanyang mga mata, Luzon Star Transit, Angeles City Branch. Maingat niyang iniliko ang bus, pumasok sa malawak na paradahan. Ilang mga sasakyang pang-operasyon at mga delivery truck ang nakaparada na roon. Pinatay ni Leah ang makina at agad na binalot ng katahimikan ang loob ng bus, isang malaking kaibahan sa tensyon na kanyang naranasan.
Sa kanyang harapan, ang walang laman na bus ay tila nagtatago ng mas maraming lihim kaysa sa nakikita. Pagbaba niya, nakita niya si Mang Ben na nakatayo sa harap ng pinto ng opisina. Ang kanyang ekspresyon ay puno ng ginhawa, ngunit malinaw pa rin ang bakas ng pag-aalala. Mabilis siyang lumapit. "Salamat sa Diyos at ligtas ka, Lia," sabi niya, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Patuloy kong sinusubaybayan ang mga ulat mula kay Major Ramos. Nakakatakot ang sitwasyon. Maraming tanong ang kailangang masagot. Tumango lang si Lia, masyadong pagod para magsalita pa. Sa loob-loob niya, alam niyang ang kanyang pagdating sa sangay ng Angeles ay hindi pa ang katapusan ng problema, kundi simula ng pagbubunyag ng isang mas malaking lihim. Ang mahinang musika sa loob ng opisina ay nagpapatunay sa tensyon na iyon, na para bang nagbibigay senyales na isang bagong kabanata ang kasisimula pa lamang. Pinangunahan ni Mang Ben si Lia papasok sa opisina ng sangay, na tila tahimik at puno ng tensyon. Naglakad sila sa mga pasilyo hanggang sa makarating sa isang maliit na silid sa likuran, na karaniwang ginagamit para sa mga logistics. Doon, nakita ni Lia ang ilang mga kahon na may katamtamang laki, mukhang ordinaryo at walang anumang kapansin-pansin. Maingat na isinara ni Mang Ben ang pinto at humarap kay Lia. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng magkahalong ginhawa dahil ligtas si Lia, at ng isang pag-aalala na mahirap itago. "Ang bus mo. Mayroon itong laman na napakasensitibo, Lia," sabi niya sa mahinang boses, halos pabulong. "Hindi pasahero, hindi ordinaryong kargamento. May isang lihim na kompartimento sa bus na iyon." Natigilan si Lia. Sa loob ng maraming oras, minaneho niya ang bus, lumaban sa habulan at banta ng pagpatay, at iyon pala, may isang bagay na nakatago na siyang tunay na target. Ipinaliwanag ni Mang Ben, ang kompartimento na iyon ay espesyal na idinisenyo, hindi nakikita mula sa labas, at naglalaman ng mga kumpidensyal na dokumento ng Luzon Star Transit. Ang mga dokumentong iyon ang susi sa isang malaking kaso, isang iskandalo ng korupsyon at maruming kompetisyon sa negosyo. "Inutusan akong pilitin kang dalhin ang bus na ito ng direkta sa airport," patuloy niya, ang kanyang boses ngayon ay puno ng pagsisisi. "Ang Vice Director ang nag-utos. Sinabi niya na kung hindi makakarating ang bus na iyon sa airport sa tamang oras, magkakaroon ng malaking epekto sa kumpanya. At sa pamilya ko." Tinitigan siya ni Lia ng malalim. Naramdaman niya ang bigat na dinadala ni Mang Ben. Dahan-dahan niyang napagtanto na ang misyong ito ay hindi na tungkol sa kanya o sa isang simpleng pampasaherong bus. Nasangkot na siya sa isang malaking intriga kung saan ang mga sikreto ng kumpanya at maging ang buhay ng mga tao ay nakataya. Lahat ay nakatago sa likod ng lihim na kompartimento na iyon. Lalong tumindi ang tensyon sa maliit na silid. Tatanungin sana ni Lia ang tungkol sa Vice Director na binanggit, ngunit biglang may narinig silang mabilis na mga yabag. Ang tunog ng mga sapatos na tumatama sa sahig ng pasilyo, sinundan ng ilang malalakas na boses mula sa labas. Biglang bumukas ang pinto. Isang grupo ng mga pulis na kumpleto sa uniforme ang mabilis na pumasok. Sa harap nila, nakatayo si Major Ramos, seryoso ang mukha, matalim ang tingin at puno ng otoridad. Naramdaman ni Lia ang magkahalong ginhawa at kaba. Alam niyang ang sandali ng malaking pagbubunyag ay nagaganap na. "Mang Ben, kailangan naming kunin ang bus at suriin ang lahat ng dokumento. Kailangan mo ring sumama sa amin sa presinto," sabi ni Ramos ng may diin. Kalmado ang kanyang boses, ngunit walang puwang para sa pagtanggi. Tumango lang si Mang Ben na para bang inaasahan na niya ang kanilang pagdating. Pagkatapos ay lumingon si Ramos kay Lia. Isang manipis na ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi. "Lia, salamat sa iyong serbisyo. Napakahusay ng iyong ginawa. Ngayon, hayaan mo na kami ang magpatuloy." Hindi nagtagal, kinuha ang bus ni Lia at inilabas mula sa lugar ng opisina, mahigpit na binabantayan patungo sa himpilan ng pulisya. Ang kapaligiran doon ay mas kontrolado at formal. Agad na pinaghiwalay si Lia at Mang Ben sa magkaibang silid para kunan ng karagdagang pahayag. Kahit pagod, medyo gumaan ang loob ni Lia. Ang presensya ni Ramos, isang matagal nang kakilala ng kanyang pamilya, ay nagbigay sa kanya ng katiyakan na nasa mabuting kamay siya. Ang bus, na dati ay isang simpleng sasakyan lamang,
ay naging isang kritikal na ebidensya na ngayon naglalaman ng mga lihim na malapit ng opisyal na ibunyag ng batas. Sa bakuran ng himpilan, ang bus ng Luzon Star Transit ay nakaparada sa isang espesyal na lugar na siniguro. Seryoso ang kapaligiran sa loob ng istasyon, puno ng pokus. Si Major Ramos mismo ang namuno sa proseso ng pagbubukas ng lihim na kompartimento gamit ang mga espesyal na kagamitan. Inalis nila ang isang takip na nagtatago dito. Nang bumukas ang pinto ng kompartimento, isang amoy ng papel na maihalong alikabok ang lumabas. Lahat ng mata ay nakatutok sa loob, sa mga dokumentong maaaring yumanig sa isang kumpanya, o higit pa, maaaring magbukas ng isang madilim na laro sa likod ng lahat ng paghabol na naranasan ni Elia. Sa loob, malinaw na nakikita ang mga tumpok ng mga lihim na dokumento. Agad itong inilabas ng mga investigador isa-isa at inilatag sa isang mahabang mesa sa silid ng investigasyon. Si Elia at Mang Ben, na naroroon bilang mga saksi, ay maingat na nagmamasid. Ang mga dokumentong iyon ay hindi basta-basta. May mga peking financial report, mga patunay ng kahinahinalang paglilipat ng pondo, mga naka-encrypt na email, at mga recording ng mga pag-uusap na nagpapakita ng mga iligal na kasunduan. Bawat pahinang binubuklat ay parang nagbubukas ng isang madilim na sikreto. Lahat ng ebidensya ay tumuturo sa isang konklusyon, malawakang korupsyon at panunuhol. Agad na sinuri ni Major Ramos at ng kanyang team ang nilalaman ng mga dokumento. Paulit-ulit na lumitaw ang mga pangalan ng mga kumpanya at individual. Isang nakakagulat na katotohanan ang nabunyag, ang Visayas Express Lines, ang karibal na kumpanyang sumusubok na saktan si Elia, ay sangkot sa isang suhulan para manalo sa malalaking proyekto ng hindi patas. Ngunit ang pinaka-nakakagulat, ilang mga dokumento ang malinaw na nag-ugnay sa maruming gawain na iyon sa matataas na opisyal sa iba't ibang ahensya. At maging isang vice director mula mismo sa Luzon Star Transit. Isang malaking dagok. Ang taong dapat sanang nag-aalaga at nagpoprotekta sa kumpanya ay nasa puso pala ng pagtataksil na ito. Ang mapait na katotohanan ay nabunyag na. Ang Luzon Star Transit ay nasa gitna ng isang malaking iskandalo na maaaring yumanig sa mga pundasyon nito. Lumalalim na ang gabi sa himpilan ng pulisya, ngunit nananatiling matindi ang sitwasyon. Nakaupo si Elia sa isang silid kasama si Major Ramos. Nagbigay siya ng detalyadong salaysay, ikinuwento ang bawat pangyayari mula sa simula ng biyahe hanggang sa pagkakabunyag ng lihim na kompartimento. Salamat sa katapangan ni Elia at sa recording na kanyang itinago, ang mga pangunahing ebidensya ay natagpuan. Ang pundasyon ng Luzon Star Transit ay naiyanig ng husto, habang ang network ng korupsyon ng Visayas Express Lines ay nabunyag sa harap ng batas. Si Elia, isang simpleng trooper ng bus, ay itinuturing na ngayon na isang bayani. Isang pambihirang bagay ang ginawa mo, Lia, sabi ni Major Ramos, tinititigan siya ng may paghanga. Lalaki ang kasong ito, maraming pangalan ang masasabit, at ikaw ang susi. Pero tandaan mo, nangangahulugan din ito na nasa panganib ka. Hindi titigil ang mga taong iyon. Tumango lang si Lia. Alam niyang ang utos na patayin siya na narinig niya kanina ay hindi isang walang lamang banta. Ang kanyang buhay, na dati ay umiikot lamang sa mga ruta ng paglalakbay, ay ganap nang nagbago, siya na ngayon ay target ng mga mapanganib na tao. Para sa kanyang kaligtasan, inalok ni Major Ramos ang Witness Protection Program, bagong pagkakakilanlan, lihim na tirahan, at maging isang alok na posisyon bilang konsultant sa logistics security ng pulisya, gamit ang kanyang kaalaman sa mga kalsada at modus ng mga krimen. Tinanggap ni Elia ang alok ng may buong determinasyon. Ang unang hakbang, tinawagan niya ang kanyang pamilya. Sa mabigat na puso, hiniling ni Elia na lumipat sila sa isang ligtas na lugar na inayos ng pulisya. Tumulo ang mga luha sa kanyang pisngi, ngunit alam niyang iyon lang ang paraan para maprotektahan ang mga taong mahal niya. Kahit na patuloy na bumabalot ang banta, isang bagong determinasyon ang nag-aalab sa loob niya. Hindi na siya maaaring umatras ngayon. Sa kanyang bagong pagkakakilanlan at tungkulin, handa si Elia na harapin ang malalaking kahihinatnan ng pagbubunyag na ito. Alam niyang susubukan ng taksil na Vice Director at ng mga pinuno ng Visayas Express Lines na gumanti. Ngunit hindi na natatakot si Elia. Mula sa isang ordinaryong trooper, siya ngayon ay isang mahalagang bahagi sa laban kontra sa krimen,
tinatahak ang isang bagong kabanata ng buhay na puno ng panganib para sa katarungan. Nang gabing iyon, habang unti-unting humihina ang mga ilaw sa himpilan at bumabalik ang katahimikan, tumayo si Elias sa likod ng bintana, nakatingin sa madilim na kalangitan. Nagbago ang kanyang buhay sa isang iglap, mula sa pagiging isang trooper ng bus tungo sa pagiging pangunahing saksi sa isang malaking kaso ng korupsyon. May natitira pang takot sa kanyang dibdib, ngunit mas malakas ang paniniwala na nasa tama siyang landas. Ano man ang maging ganti na darating, handa si Elias na harapin ito. Dahil mula ng gabing iyon, hindi na lang siya isang trooper sa likod ng manibela.